Hello teachers, Josmar Hainal daw po sa Gabos. For today, part 2 na po tayo ng ating calculator techniques tutorial for beginners. At ito po ay galing ulit sa ating calculator mathematics na kabundle po ng ating CARS KCS 991 calculator. Pinayagan po tayo ni Sir Tadeos, ang product manager ng CARS Calculator Philippines, na gawin ang tutorial na ito. Kung hindi pa po napapanood ang ating part 1, ilalagay po natin ang link andito po sa taas para madali nyo pong ma-access. Yung ibang topics po na meron sa libro na hindi na po natin tatalakayin sa ngayon ay meron na po sa ating previous tutorials. Kung sakali man po na makikita natin ay Casio FX 570 ES Plus ang gamit ko sa tutorial, huwag po kayong mag-alala dahil pareho lang po ang calculator techniques ng ating Casio FX 570 ES Plus at ng ating recommended CARS KCS 991 calculator. Yun nga lang po ay pinagbawal na po ang Casio FX 570 ES Plus sa lahat ng licensure examination dahil nagamit daw po sa Pandaraya. Okay, so let's proceed with our matrix. Matrix po tayo ngayon. At ito po ang given sa ating libro. We have matrix A and matrix B. At ito po ang ating kailangang gawin. Evaluate the following. So for 1, A plus B, second, A minus B, and third, A times B. So operations ng matrix. Okay. So let's start with number 1. At ang sagot daw po ay ito. Dito po, okay lang kahit hindi na tayo mag-calculator. 5 plus 2 is equal to 7, 3 plus 8 is equal to 11, 1 plus 6 is equal to 7, 4 plus 3 is equal to 7. Ganyan lang siya. As in, distributive lang. Ipa-plus lang natin yung element per element. Okay. Pero syempre, ipapakita pa rin po natin ang ating calculator techniques. Paano po ba natin siya gagawin? Kunin na natin ang ating calculator. So sa ating calculator, pindutin lang po natin ang mode. So mode, then di ba po matrix ang ating gagawin, number 6 ang matrix natin. So pindutin po natin ang 6. Then unahin natin si matrix A. So yes, for matrix A, pipindutin po natin ang 1. Kung matrix B naman ay 2 at matrix C ay 3 naman ang pipindutin. But let's choose matrix A para hindi tayo malito. So A and B pa rin ang ating input. Okay. Unahin natin si matrix A. So press 1. Ano po ang kanyang size? Okay. Paano po natin malalaman ang size ng matrices? Sa ating example, we have 2 by 2. Okay. Where the first 2 is the number of rows and the second 2 is the number of columns. Ano po ba yung number of rows? Yung rows ay yung pahiga. So 1, 2. At yung number of columns naman ay yung patayo. 1, 2. Remember, mauuna ang number of rows. Okay po? So, balikan natin ang ating calculator. Ang pipiliin natin dito ay ang 2 by 2, which is number 5. Ayan. Kung nalito tayo, halimbawa, ang nailagay ay 3 by 2, makikita naman po natin pagdating dito na mali. So, let's say, ang nilagay natin ay babalikan ko lang para maipakita natin. So, halimbawa, ang nailagay natin ay 3 by 2. So, ganyan. Makikita natin na iba na agad. Diba po, yung 3 by 2, 1, 2, 3, nauna ang pahiga kaysa sa patayo. Okay? So, we're good na number of rows times number of columns. Okay? So, balikan ulit natin. Pinakita ko lang para kung halimbawa, nalilito sa size, pagdating naman dito ay malalaman natin agad.
Kasi hindi siya hindi sila magkapareho ng ating problem. Okay? So, again, 2 by 2 is 5. So, ayan, apat na. Ayan, 1, 2, 3, 4. Our first element, ito po pala element yung tawag dito ay 5. And the second is 3, then 1, then 4. Pipindutin lang po natin ang equal sign para ma-input ang data. Okay? So, we're done with matrix A. Press AC. Next, input po natin yung data ng ating B. Okay. Shift. Matrix is 4. Kaya shift 4. Matrix. So, ayan na. Matrix na siya, diba? Ang na-input pa lang po natin ay matrix A. So, mag-i-input pa tayo ng data. So, eto po muna tayo. Press 2 for data. Then, tapos na po tayo ng matrix A. So, matrix B na tayo. Ito po. Press 2. Then, ano po yung size? Diba pareho po? 2 by 2. So, press 5. Then, input po natin. We have 2 equal sign, 8 equal sign, 6 equal sign, 3 equal sign. So, meron na po tayong matrix A tsaka matrix B sa ating calculator. Press AC. Then, perform na po natin ang number 1. We have matrix A plus matrix B. Okay? Hindi po ito. Hindi po yan. Kasi naka-matrix po tayo. So, shift 4. Ito na po siya. Matrix A plus shift 4 matrix B. Dito po, nakalagay lang siya na A plus B dahil alam na nating matrix. Pero pagdating dito, i-specify pa po natin na matrix A plus matrix B. Hindi po ito. Okay po? So, press equal sign. The answer is 7, 11, 7, 7. Ayan, 7, 7. So, ayan, goods na goods, nakuha po natin. So, ganun lang sa ating addition. So, operations po tayo ng matrix ngayon. At since, so, press AC. At since ang pangalawa ay A minus B, so ano daw po yung sagot? Ayan. At isunod na natin yung number 3 para makita na natin agad, ma-compare. So, balikan natin. We have to, ayan. Ito lang po yung pinindot ko again. Ito lang po na arrow left. Again, arrow left. Ito ulit, di ba po? Matrix A minus matrix B. So, edit na lang po natin ito. Gagawin lang natin minus. Then, equal sign. Ang lalabas ay 3, negative 5, negative 5, 1. So, ito na din po yun. Then, how about multiplication? Ito ulit. Then, multiply lang. Times is equal to 28, 49, 26, 20. So, ganyan lang po sa ating operations ng matrices. At dito naman, pareho lang, 5 minus 2 is equal to 3. 3 minus 8 is equal to negative 5 dahil mas mataas yung value ng negative. Kaya naging negative 8. Then, 1 minus 6, we have negative 5. 4 minus 3, we have 1. Tapos po dito sa multiplication, ito yung medyo okay na dito na lang kasi meron po itong ibang process, hindi po siya 5 times 2, 3 times 8, kaya hindi po ganun ang sagot dito. Pero kung ganito lang po na addition and subtraction, mas maigi na yung hindi na tayo magka-calculator techniques. But again, pinakita na po natin kung paano ang paggamit ng ating calculator techniques kapag ganito po ang ating problem. Okay? So, this is for addition, subtraction, and multiplication. Next, we have find the transpose of A, and the answer is this one. Okay, dito po, ano po yung size natin? We have 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, so 3 by 3 matrix. Okay?
So, input ulit natin. Press AC. Okay. Although naka-matrix na po tayo ngayon, uulitin lang po natin yung procedure para ma-recall lang. Okay. Mode 6 for matrix. Then, for this one, matrix A. So, 1, again, ano po yung size? We have 3 by 3. So, dito po, pipiliin lang po natin yung size. Tapos, kung ano po yung katapat niyang number, yun po yung pipiliin natin. Dahil 3 by 3, press 1 lang po tayo. Ayan. Pag pareho na po dito, then input na natin 9, 1, 3, 3, 4, 0, 8, 5, 5. Ayan. Okay? So, na-input na po natin, then press AC lang. Then, shift matrix, ito pong 8, yung TRN. Then, shift matrix, ano po yung ginamit natin? Matrix A. So, ayan po, transpose of matrix A. Then, press equal sign. The answer is 9, 3, 8, 1, 4, 5, 3, 0, 5. So, ganun lang po kapag transpose. Okay? And the next, find the inverse of matrix A. So, we're done with the operation, addition, subtraction, multiplication, then transpose, and the last is inverse of matrix. And the answer is like this one. So, dapat ganito po yung sagot natin. Okay. Mode 6, matrix A1. What is the dimension? 1, 2, 1, 2. So, we have number 5. Then, input natin 5. Press equal sign. 3 equal sign para ma-input. 1 equal sign. 4 equal sign. Okay. So, paano na po natin siya gagawin? Shift 4, 3, matrix A. Then, press this one para sa inverse. Equal sign, and the answer is 0.2352, negative 0.176, negative 0.058, 0.2941. So, ayan, nakuha po natin ang sagot sa ating libro. Okay. So, ayan po lahat para sa ating matrix. And again, yung ibang topic po ay meron na po tayo sa ating previous tutorial. At uulitin ko lang, ang calculator techniques po ng Casio FX 570 ES Plus at ng ating CARS KCS 991 ay pareho lang. Unfortunately, hindi na po pinapayagan ni PRC ang Casio FX 570 ES Plus na gamitin sa lahat ng licensure examination. Lahat po yan. Kahit anong edition pa po yan, hindi na po pwede ang Casio FX 570 ES Plus. Ganon din po ang Casio FX 991 ES at Casio FX 991 ES Plus, hindi na po yan pwede sa board exam. Lahat po yan. Ulitin lang natin, Casio FX 570 ES Plus, Casio FX 991 ES Plus, Casio FX 991 ES. So, ayan, nire-remind ko lang po, bawal po yan sa ating licensure examinations. That is why, ang ating nire-recommend ay ang CARS KCS 991 na kung saan pare-pareho naman po ang kanilang calculator techniques. Doon na po tayo sa PRC approved at sure na papayagan tayo gamitin sa board exam. At sa mga wala pa pong calculator, ilalagay po natin ang link sa description box
as well as sa comment section para madali nyo pong makita kung saan po kayo pwedeng umorder. And this is all for today. Thank you for watching. God share so we can help more self-review math teachers. God bless your exams.